Mag-i-install ako ngayon itong CNC foot pedal ADV 160. Papalitan ko na itong stock. Ito yung itsura niya sa malapitan. May nakalagay na ADV. Ito yung rubber part sa ilalim. Ito alloy siya. Yung slider niya made in plastic. Meron siyang mga kasamang stainless na bolts. Sa ilalim niya is merong rubber well nut. Sa kabila ganun din, alloy to. Merong rubber na may pattern na ganun. Anti-slip pattern. Bolts and rubber well nut din. Meron pala yung 4 na mahahaba na bolts para dito sa slider. Nakangat kasi ito. Ito may iksi lahat, pare-parehas. Ito naman yung box niya pang ADV 160 na CNC foot pedal. Yung kulay merong titanium, merong silver, gold, blue, tsaka red. Ang pinili ko kulay black. Brand niya is Shark Power. Tanggalin natin tong stock na matting. Sakto lang yung fitting niya dito. Tapos sakto yung mga butas. Ito. Yung alloy part niya dito, nakalubog siya. Dito yung slider niya. Saktong-sakto rin yung fit ng slider dito. May konting gap lang pag in-install na. Ito naman yung bolt niya. Ito yung mahaba. 4 na piraso to para dun sa dalawang slider. So ito may ikse, pare-pares na. Ang nut niya is ito, rubber well nut. Kagaya ng sa windshield ng ADV. Brass na nut dito. Dito may kakabit yung bolt. Tapos i-shoot mo to dun sa mga butas na katapat niya. Ito, tsaka dito. Medyo maskip nga lang siya. Tingnan natin mamaya mapapasok natin ng madali. Halos sakto yung diameter eh. Pero ito kasi medyo oval. Pakita ko rin muna sa inyo kung paano gumagana tong mga well nut na rubber. Kunwari ito yung kabitan natin. Ito, yung butas dito. Itong well nut, ilalagay mo yan dito. Shoot mo, dapat sakto yung diameter. Pagka kasi maluwag, hindi siya mag-squeeze ng tama o hindi siya maiipit. Kunwari ito yung footboard natin. Ito yung ima-mount natin dyan. Bolt niya. Kita natin, syempre. Size pala nito is 3mm na Allen key. Kapag hinigpitan na natin yan, ang mangyayari dun sa well nut, yung rubber niya, parang masusqueeze siya. Yan, kita niya? Masusqueeze yan na ganyan. Para syempre, hindi matatanggal pag hinila na gano'n. Ito yung naglalak sa kanya. Umatras yung threaded na nut, papaloob na gano'n, tapos napipiga yung rubber part. Pero ang naisip ko dito, parang medyo mahaba kasi siya. Ang naisip ko, lalagyan ko pa siya ng copper washer dito. Kasi para mas maganda yung higpit niya pag merong copper washer dito. Yung kasize lang naman yan ito, kaya walang alug yan. Kasi yung ilalim nito, rubber eh. So lagyan ko ng copper washer siguro. Sa pag-install naman niya, syempre, kabit muna natin tong alloy na part. Maiksing bolt dito sa kabila. Lagay natin yung well nut. Hand tight lang natin. Kasi yun nga, iniisip ko kung lalagyan ko nito para mas secure siguro. Pero kung nakaangat siya, baka hindi na ako maglagay. Try ko muna siya dito ang part na to. Same lang din dito. Copper washer. Copper washer. Pasok natin sa butas. Medyo masikip nga lang. Tingnan ko kung mapapasok ko. Skip talaga eh. Try ko lagyan ng pampadulas. Napasok ko na siya. Lagyan ko lang ng gear oil pampadulas. K-Works gear oil. Try natin higpitan. Yung mga may higpit naman siya. Ang maganda itong makontra sa kabilang side eh, no? Tsaka para makita rin natin kung maganda yung pagkakahakab niya. Kasi siguro baklasin ko to para masilip ko mamaya kung okay yung pagkakahigpit natin. Para sure syempre. Okay naman yun. Higpit naman siya. Saktong higpit lang din dapat. Baklasin ko muna tapos check natin sa ilalim. Unahin natin to 5mm na Allen key. Gamit tayo itong plastic na pantanggal ng fairings. 4 na clip. Tanggal natin yung screw dito. May 3 screw din yan dito. 1, 2, 3. Isang screw din dito. Push clip dito. Meron din yung push clip sa ilalim, 2. Ito yung isa. Yung isa ko nasira na. Palitan ko na lang ito. May naman ako ma-extra nito eh.
Tanggal na natin yung cover. Medyo mahirap siyang ipakita pero ayan na siya. Kung ano yung pinakita ko sa inyo kanina na itsura niya. Ganyan na siya. Parang naglalak na siya dun sa loob. So wala nang tanggal yan. Yung tatlo na yan, okay na. Saktong higpit lang gawin nyo. Maganda pa rin talaga ako masisilip nyo para makita nyo kung humakab na siya ng tama. Kasi pag nasobrahan, pwedeng lumusot yung nut mismo, pwedeng mahila na ganun. Tapos mag-loose naman yung rubber. Ingatan nyo na lang, so konting higpit lang. Make sure na nakahakab siya na ganun para hindi siya mabubunot. Actually, itong tatlong to pwede nating i-fix no? Gamit lang tayo ng lock nut. Tapos syempre, lagyan natin ng washer para ipit na ipit talaga siya. Wala nang baklasan. Hindi nga, babaklasin lang tong ilalim para ma-access nyo. Pero okay na yung ganyan kasi mukhang hindi naman siya bubunot basta-basta. Mahigpit Hindi kaya ng kamay. Binali ko na rin yung fairings dito sa ilalim. Tapos ito, kahit huwag natin i-check or siguro silipin ko dito. Kasi ito, kailangan din natin itong bubuksan. Kapag magre-refill tayo sa lagayan ng coolant, sa reserve. Kaya ganun din gagawin ko. Lagyan ko rin din siya ng washer. Kabit ko lang itong mga bolts sa yung rubber well nut. Itong dalawang mahabang bolt dito, kasama ng slider. Yan natin ng copper washer. Parang okay naman yung may copper washer. Parang mas gumanda yung higpit niya. Gear oil, pampadulas. Para madali natin siyang mapapasok. Shoot lang natin sa mga butas ulit. Make sure din natin na tama yung position niya dito sa rubber. Nakalubog na lahat. Silipin ko na lang sa ilalim. Hindi din masyadong makita. Siguro lapat natin maigi. Tapos higpitan natin ng saktong higpit lang para hindi masira. Saktong higpit lang. Diin ko lang mabuti para lapat na lapat siya. Okay na yan pag tumunog. Maramdaman nyo naman yan pag medyo humigpit na. Nag-squeeze na yon yung rubber well nut nun. So dapat ilalapat maigi. Hop, matibay naman siya, hindi basta-basta na hihila. Diskartehan ko na lang kung paano ako masisilip para makita ko syempre din yung itsura niya kung humakab na ba lahat. Okay naman siya kahit merong washer. Siguro naipit din gawa ng rubber naman yung ilalim nito. Kaya parang normal lang din yung level ng higpit niya nito. Yung lapat. Yung kabilang side, same process lang din. ADV 160 CNC foot pedal. Ang kinakabit ko tong sa kabilang side, dalawa na lang ang hihigpitan ko kaso nasira yung dalawang well nut niya. Yan. Lumubog yung mismong nut. Hindi siya may higpit ngayon. Naisip kong diskarte, ganito. Lalagay ko yung bolt. Tapos itong well nut na nasira, balik kong ganyan. Lagyan ko siya ng isa pang copper washer na maliit dito para siya yung mag-squeeze. Kasi ito hindi ito tatagos dun sa washer. Dito ko lang ng konti. Yan. Lagay ko din yung link nito sa description. Tsaka ito syempre. Dalawa yung nasira ko. Yan ang ginawa ko. Nilagyan ko ng washer dito. Tapos andito yung nut. Para pag hinigpitan ko siya, mag-squeeze pa rin yung rubber. May hila siyang ganun. So ihigpit pa rin siya. Pagka magbabaklas na lang ako, halimbawa mag-check ako ng spark plug. Ito kasi yung access. Kailangan mong alisin to. Hindi ko siya totally i-unscrew. Ito. Kasi malamang mahuhulog to. Baka mahulog, mahirap sungkitin yan. Papakaramdaman ko na hindi siya mahuhulog. Saka ko siya unti-unting hilahin pataas. Bumabalik naman yan sa dating itsura niya. Yung rubber kasi rubber yan. Kabit na natin. Pwede na yan. Yan okay na. Na-install na natin yung CNC footboard matting kay Honda ADV 160. Lagay ko na lang din yung link dito sa description. Baka pala gusto nyo magampo ng pusa. Ito kasi si Puti. Yan. Nanganak siya. 5 yung anak niya. Kapag nakamulat na, pwede nang ampunin. Message nyo lang ako. Test ride na natin tong bago nating floor matting, CNC floor matting, footboard matting. Medyo matagal ko na siya nagagamit, mga ilang linggo na. Natry ko na siya sa mga maulanan, arawan. Hindi man siya nagfe-fade, tapos yung mga tornilyo niya hindi kinakalawang kahit nababasa. Ayun na, medyo nabasa rin to kasi nag-uulan maghapon magdamag. Galing kasi gabi dito sa may Bungabon, Nueva Ecija, nag-resort kami sa La V, yung dating Camparaiso. Okay naman siya, hindi nga alam masyado makita kasi may mga gamit ako. Mamaya
ipapakita ko pag huminto kami. Tapos yung grip niya sa paa, hindi siya madulas. Kahit saang part, kahit na umuulan, hindi siya madulas. Ito, kahit dito, wala siyang dulas, hindi nagsislip yung paa ko. Kasi nga nakaprotrude yung mga rubber part niya na may design ng anti-slip. Tapos ang bili ko pala dito is around nasa 600, almost 700 yata. Ito na yung pinakamura na nakita ko, na mayroong slider dito sa gilid. Yung mga iba kasi na nakita ko, walang slider. Yun, mura lang yung mga ganun. At least kasi may protection ng konti na kung halimbawa matumba ng aksidente yung motor, hindi magagasgas kagad yung fairings. Yung dito sa gilid lang, hindi magagasgas. Yung dati ko kasing nakita na ganito na gusto ko din na mayroong slider sa gilid, yung same speed, kaso masyado siya mahal, 2,500 yata. Mahal naman ito, ayokong bilhin. So ngayon na nakakita ako nito na mura, na pang 1K, binili ko na kasi gusto ko na rin ang palitan yung stock. Sa forma naman talaga siya, mas maganda yung tsura niya kung ikukumpara mo sa stock syempre. Tapos yun din, ayoko kasi maglagay ng crash guard, kaya ito yung gusto ko talaga ilagay. Simple lang, magaan syempre, hindi mo siya kabigatan kasi ang aluminum magaan lang naman yan. Aluminum, rubber, tapos plastic yung construction niya. Yung stainless na bolts niya, maganda, hindi ka nakalawang. Ilang beses nang naulanan to, 2 weeks na yata nung kinabit ko. Ngayon lang ako nakapag-review para matest ko siya na medyo matagal-tagal na ginagamit sa different conditions din. Medyo tuyo na pala sa ADV. Yan na nag-uulan dun sa taas pero ambon lang naman. Kaya din tong tunnel bag ko, nilagyan ko nitong yung waterproof na cover. Ganda ng kalsada rito, tanya, diretso lang siya na mahaba. Bungabon. Next time siguro magtinggalan naman kami. Sa longevity naman niya, syempre matagal pa bago ko ma-test yung longevity. Kasi bagong kabit lang, parang 2 weeks pa lang. Partake na tayo. Sarap. Haba ng daan. Straight lang yung daan. Yung kung magfe-fade siya, yun yung susubukan natin dito sa longevity. I-update ko na lang kayo, or pwede kayong mag-comment kung matagal-tagal ko nang na-upload tong video, or kung yung nabubura na ganun. Update ko naman kayo, sabihan ko naman kayo kung kamusta siya kapag matagal nang nagagamit, or yung long term na quality review kung kamusta na. Pero so far ngayon, 2 weeks may get. Okay pa naman, hindi pa naman nagfe-fade, hindi rin nagagasgas yung pintura or yung parang nabubura. Yung pala mga rubber well nut niya, okay naman, hindi naman siya kumakalas or lumuluwag. Secure na secure pa rin siya, hindi siya natatanggal kagad. Ang alam ko meron niya sa Shopee pwede kayo makabili. Hindi ko lang alam yung size, siguro i-research ko muna sa mga nagkabit na ganito para malaman ko kung ano yung size. Tapos lagay ko din yung link sa description. Tsaka ito, yung link dito lagay ko sa description. Surfy motorcycle accessories yung sa Shopee na galing China, yung mga mura yung mga parts niya. Yan, napansin ko sa shop niya, dami doon mga parts na kung ano, tapos mura lang siya. Pati yung mga flat seat doon mura parang 2K. Yung dapat dibilin ko dati kaso nag PCX seat ako, yung stock seat ng PCX. Pero yung sa shop niya nga, ayun, maraming mura na pyesa. Surfy sa Shopee. Ito na yung footboard natin na aluminum, rubber, tsaka plastic na slider. Na madumi nga lang, syempre galing kaming ride Pero okay siya so far. Walang nagfe-fade na part. Okay naman yung tornilyo, hindi kinakalawang. So stainless talaga siya. So hindi rin siya gumagalaw. Mahigpit pa rin yung pagkakaano nung rubber well nut nya. Okay pa rin. Hindi, maporma siya. Forma siya tingnan. Parang lumapad sa ADV. Yan yung kabila. Okay din. Wala, hindi siya umano. Tapos hindi nga madulas. Gawa na itong mga rubber na to. Dahil na kami pauwi nito, nang drive siya ng Pampanga. Lagyan na yung link dito sa description.